Mayong hapon, Davao del Sur. Good afternoon, Southern Mindanao. Kini na usab niyo galag-alagad sa kanginan Hero Gustavo Gauhiro Arieliano Undalok. Magiguban kaninyo din ining inyong tulumanon. Atong tulumanon, Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Inyong mabati, matag adlaw Lunes hangtod Biyernes, alas 2 hangtod alas 3 sa kahaponon sa radio sa Charm Radio Digos 94.3 FM o sa Radio Niga and Radio Ukay alas 4 hangtod alas 5 matag hapon kada adlaw Lunes hangtod Biyernes. Welcome back kini ato ang pagpanugban-uban magakanyag sa inyong paboritong tulumanon, Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Kini gahapon yung igala o galagad sa kanginan Hero Gustavo Gauhiro Arieliano Undalok. Kauban ako karon magakanyag ang atuang Provincial Administrator Attorney Herbert Gonzales. Attorney, mayong hapon nimo diha. Mayong hapon nimo diha, Bradiro. O mayong hapon sa tanang mga Dabsuranon, tanang mga Digusenyos, ug tanang maabot sa pagsibya ni ining programa, ang inyohang ganahan nga programa kining the Provincial Administrator's Time. Hinaot nga naamo sa maayong kahimtang tanan karon, tanan naminaw. Taod-taod, attorney, nga wa ta magkakit-anay, no? Kaya di kita mag-abot. The past week, medyo busy kayo kang imuhang linya. O niya, nalinga putas to ang kaugalingon po nga mga responsibilidad. Kumusta man ang ato ang Provincial Administrator, Attorney Herbert Gonzales, sir? As of today, maayo man, no? Ang ato ang wandere. Kaning ato ang kahimtang ron sa ato ang pagtrabaho, no. The past week hangtod karon do na kay tay mga kuan daghan pong giatiman, no, kay kini mga projects nga kinahanglan na mga istoryahon, mitingon nga mga tao para sa coordination ba sa tanang efforts kay kini magong mag-implementar kag proyekto, kini magong magmatinud-anon ta sa ato ang pagpangalagad sa mga tao, kinahanglan magunig daghan kaayong trabaho. Matag proyekto kinahanglan na dili lang usa ka coordination meeting na daghan kay kag istoryahon nga tao ana para lang matarong, ma-coordinate, mas hapsay ang implementasyon. Though expected na nga matag karon og unya maka-incur gyud ka og kanang mga kuan, no, kanang mga sa tawag ana mga delays or whatever, normal man na sa implementasyon. Basta pag-abot sa tumoy, ang importante diha dunay ma-turnover si Gov Ibon o si Vice Gov Mark. So mo na concrete diha nga proof nga duna tay turnover gihatag, concrete nga example sa proyekto nga gisaad, matagamtaman, matilawan, mahikap, makita sa mga tao nga mao ni ang gigastuhan sa kwarta sa panudlanan sa Provincial Government of Davao del Sur na himong realidad na turnover. So daghan tag projects in the pipeline and in the drawing boards ang uban. So dili na maghunong, no. Every now and then halos kada adlaw dunay turnover. Gahapong adlaw, Bradiro, ang ato ang as an update pod sa PRDP Dulangan. Gahapon gisablay na, no, ang katong mga concrete girders sa tulay. Nindot na, gamay na likuwang attorney, ha? Dako na siya mga sa tibuok project percentage, mga around 8% na siya nga component sa project. Medyo dako-dako na siya nga chunk sa project accomplishment. Katong pag patong sa girder sa tulay, diya sa sapa sa kumbara mura og gusok sa latayan. Ana. Nya mo na pinaka-risky nga part anang projeka kay tungod bugat kini kaayo siya nga mga components sa ato ang tulay. Unya gahapon it was successfully launched na butang gid siya dito sa top sa katong poste o katong mga girders. Nakoy na remember anang incident, attorney, nga nasipyat ba? Siguro ni lihay gamay sa ihang butangan na natagak. I think nahitabo na dito sa Bunawan District sa Davao City. I don't know kung naka-recall kaniya na balita na siya sa mga mantalaan sa radio
o sa television. Oh, matag karon og unya, dunay mga inana nga incident naga-occur labi na kung ang project dunay bridge component. So that is why gisaksihan ako gahapon dito. Niatang ko dito tan-aw og lipay ta nga murag okay ra man ang operation. No, nataod, nabutang tong bugat kaayo nga mga kuan day kanya siya kanang super nga kuan ba? Baga kayo nga concrete patong dito upat ka Murag kailangan na sa duha ka crane. duha ka crane unya guyuron pod og truck nga ang end truck pod ang pikas truck pod muna maguyod lang na duha. So saksihan ako dito nga dili basta-basta gyud ning mag-project ka, daghan kaing efforts kinahanglan. Murag complex engineering works, no? Oh, complex yung kaayo siya kay i-coordinate man nimo nga dapat ang agianan pod sa crane, ang agianan sa katong imuhang truck nga magguyod-guyod atong girders dapat hapsay pod siya unya ikuan pod nimo sa panahon nga dili siya baha or walay nga kusog nga ulan. So natimingan gahapon nga nindot ang panahon so nataod jud to siya. Kanang imong giingon attorney nga kung magtinarong tas tong trabaho daghang panahon, daghang mga meetings, daghang mga tao istoryahon, no? A lot of coordination meetings ang mahitabo. Yes. Pero gawas niya na attorney, nagbalon kag daghang kakugi, nagbalon kag daghang pailob. Oh, okay. Siyempre, kanya-kanya ba o kuha ng mga tao, no? Lain-lain kinaiya ba? Correct. So, that is why, inanglan yung ka mo, kuhan lang god sa point of view sa mga tao. Imo lang kuhaon tong point of view nila. And then, itakdo nimo sa imuhang gustong point of view pod. So, mo na magkasinabot ra gihapon. No? Nagyapoy implementation nga mo irog ang proyekto hangtod sa time nga i-turn over na kini siya. Kagahapon attorney, no, speaking sa kagahapon nga event imong witness ang installation sa girders. Kumusta attorney ang reception sa mga tao dito sa imong observation? At daghan kay ditong nag-atang pod. Kay murag na-wonder pod sila ba nga dako gid ning projeka ni kay nagbuntaog na gud dito ang dagko kayong kolom sa postes tulay. Unya plus kito pa yung give aswat sa crane nga duha ka buok. So daghang nag-witness dito nga mga tao sa mao. So makaingon gud sila nga di gyud ni tiaw-tiaw ni tinud-an na gyud ni. So lahi ning provincial government mo implement kay makita gyud nimo nga dunay mga kanang component sa proyekto nga dinagko. Makita gyud sa in your own two eyes nga nahitabo gyud siya. Nahitabo makita ninyo na pohon ang turnover po na. Unique po ning PRDP attorney no sa ilahang pamaagi ba sa implementation sa project. No kay kung doon na sila for example kana installation of girders nakabutang dayon na sa ilahang sa tawag na kanang ilahang geo sa tawag na attorney geotagging no geotagging activity picturean nila ana mo nang nahitabo rong adlaw submit na report daily na nga report unsay progress sa project. So ingon na ka detalyado ang pagmonitor sa implementation when it comes to PRDP. So nana na ron sa mga kuan at least mga 30 to 40% mahuman na siya as soon as mapaspas na kinahuman na magsablay tong kuan. I could still recall presko pa kay sa kong panumduman attorney. There was a time nga I happened to be at the office of Governor Dudo Cagas before, no? Nya daghang mga tao ba. Nya doon nagipapirmahan ato ang PRDP. And siya nga nagtuob og hayahay ni makadawat ang proyekto gikan sa national government. Hasol kayo ni. No. Dailang papirmahan no? Daghan kayo. Daghan ang pirmahan nimo. Daghan kaayong pirmahanan. So dili gyud ka makaingon nga kanang igo ra ka mo kuan ba one shot lang nga kuan nada dayon dili na yun nana no dili na yun nana daghang proseso agian sa imong case karon attorney kay ikaw magkaroon ang kinini ang PMIU no kumbaga manager sa project din sa PRDP sa Davao del Sur. Can you tell us your experiences with respect to reporting coordination meeting just ikaw lang attorney dili siya kanang tinuod na imong storya nga dili basta-basta gyud no kay gawas sa coordination meeting naapoy reports nga gina-generate ang ato ang mga field engineers kanang ato ang project engineers nga
ginapapirmahan sa atoa unya dili ra man gud na isa ka page lang. Tinuod Na na. nakabaga po ng mga reports nila gikan sa kanang daily nga progress report angtod sa kanang mga site instructions. So daghan kaayo from meetings to reports to kuan kining mga submissions niya na ngadto sa PRDP program people, no, sa mga people involved in the monitoring. So kana dili siya sayon, nagtuol lang ng uban, sayon lang siya tan-awon kung siguro kung outsider ka, no. Kung hinawayon ka, asayon permi. Igo ra man ka mong karaw para imong samukon. Kung kanang kritiko lang purely samok-samok lang, igo ra man nimo na kurambuso na imong kuraon ang mga kuan diha, ang mga facts, ang mga events, ang mga circumstances, i-mix up ra man animo and then mo project kag kagalingon nimong interpretation para hiluan ang mga una-una sa tao. Pwede na ka mahimong bright kaayo ato. At least mo appear ka nga bright ta gid niya. Okay, iyo kuha gyud niya ang mga bikil sa kuan ba. Pero when you piece together components of the different parts of the projects para maka-deliver ka sa tao, daghan kaayong efforts, pasensya nga kinahanglan para mabuo na tanan. Dili lang na siya nga magkuan lang ta diri, mag-inisog lang ta or whatever. Different approaches na, dili ka pwede one-dimensional dire, no? Sa imuhang project implementation. Tanang part sa pakikistorya, tanang style sa pakigdeal og tao. As long as ma-implement ang project, no. Kay kining sa imong gikaingon before, attorney, no, ang PRDP lahi pod ang sistema niini nila kay involved permanente ang tao sa every minutest progress sa project. Involved man ang community, involved pod ang kining mga nasa taas sa PRDP nga mga tao, World Bank, nya diri pod sa atoa. So daghan kay kag kaistorya. Nya ug dili ma-satisfy ning isa, dili man buguna ma-resolve, magsige ra gyud mo balik-balik og istorya kay pangitaan man ginagpaagi unsaon pag-resolve kay mao may methodology aning projeka ni nga i-resolve tanan ang mga issues from environmental to technical to social protection. So daghang kaayo tan-awonon kay kuan man gud na basta project labi nag infra like kaning atong sa Dulangan, kuan man gud na siya kanang daghan siya maigo na mga residente, na mga sapa, na mga kahoy, ana. So nang dapat istoryahon gini mo ang tanang mga focal aning mga so lisod siya pero satisfying, fulfilling siya kay at the end of the day makita nimo ang fruit sa imuhang paningkamot sa tanang involved, no, led by Governor Yvonne and Vice Gov Mark nga do na tayo na deliver nga programa, proyekto para sa tao. So diha nimo makita nga satisfied ang tao. Okay, dili perpekto ang organization, no, ang provincial government, pero ma-feel sa tao nga giserbisyuhan sila sa provincial government. And you being the manager, attorney, you make decisions every day. Yes, every now and then dunay mga important na mga decisions nga paghimuon kay usahay isang guni man na nila dire, labi na katong mga people involved. So kinahanglan pod nato nga kanang circumspect ba ang tanawon gyud nimo tanan gikan sa social protection, wala bay mag-suffer na mga components diha diri sa technical hantod sa kuan. So paminawon tanan and apan na may mga recommendation, so option. So makita ra nimo unsay maayong options, what to take. In one way or another, attorney, dako kay ni og nahimo para sa imuhang pag-umol sa imuhang panglantaw, dako kay dig nahimo sa pagbansay sa imuha in terms of decision making. Yes, dako ni siya og kuan, dako ni siya contribution sa continuing learning ba kay as a lawyer dili man nato sakop tanan, di man pud ko engineer, dili ko architect, nga dili pud ko swito ana mga biodiversity or sa pa na mga other disciplines. Pero dinhi sa PRDP nakahigayon po kog basa, no, mga literature 1 or 2 para sa pagsabot lang gyud sa mga bagay-bagay nga kinahanglan para for decision making purposes. So diha ta mo improve sa ato ang pagka government employee.
ang experience yun, usa ka maayo nga teacher gyud ang experience. Yes, tinuod ka na, Bradero. Tinuod yun na. Oo. Grabe na siya nga. So, teacher. si attorney, through his work, through his job, magakanyag, gibansay siya, no? Para sa mas dako nga responsibilidad puhon. Ha? Puhon, paboton. Hopefully, ha? Bueno, magakanyag, mao na ang mga ginahimo sa ato ang provincial administrator, no? Being the provincial administrator and the program manager sa PRDP dinhi sa atong lalawigan sa Davao del Sur. So dili na siya ingon nga kuan lang ni siya, office boy. No, kay kini namang administrator attorney by its nature naari gyud ko sa opisina. No? Oh. Pero si attorney having given the responsibility sa ato ang gobernador mga kanyag nga mo oversee sa mga projects, no, nga kaagbay nato ang Philippine Rural Development Program, dako kayo ni ang iyang responsibilidad to see to it nga ang mga proyekto nga gipatuman sa PRDP kauban ng Provincial Government of Davao del Sur na patuman kini sigon sa disenyo o katuyuan ni ini mga kaanyag. Mo ni trabaho ni Attorney Herbert Gonzales, and that is not easy, no? That is not easy. Siguro attorney ang uban magtanaw sayo na ra ning trabaho ni attorney. Mutanaw lang ka, kung spectator mode lang ka, Oo. sayo na siya tanaw. Oo. Pero, kung naka dito, involved ka sa implementation, pati naghanang bantayanan. No? Muna akong giingon attorney ba nga it takes some skills, no? Real skills to make the work or to make the job appearing to be simple. Yes. Oo. Pero given the weight of the responsibility o sa ka-complex sa mga buluhaton, napasimple na magakanyag, skills na siya. Oo. Basta simple siya tanaw, Oo. tinood na skill set nga involved daghan. Kay behind the scenes, kung ikaw tao involved, behind the scenes complicated kaya siya nga procedure, nga proseso. Pero mo appear siya sa outside, simple lang siya tanaw. Ayan. Mga trabahong lisod nga gipahimong sayon. Inana. Namay mag-inana, di ba, sa mga mathematics attorney? No? Lisura ani oy, pero doon nagi mga tao attorney nga maayo din sa mathematics nga doon na sila simple nga solusyon. Instead of going through a lengthy problem solving, napahimo nilang mubo. No? Yun na, mga nagi sayon, simple. Mo nay special about kang attorney Herbert Gonzales mga kaanyag. Despite a complex job, he made the job appear to be simple. Kung magtan-aw ta, spectator mode lang ta, uy, sayon ra man ang trabaho ni attorney. Skill set na siya mga kaanyag, no? At least naka-learn sila from us attorney karon adlaw nga abilidad din na siya. Skills na siya sa usa ka tao, no? All right. Dinhita attorney ni ining just a very recent social media event, attorney. Doon na tayo atong ordinansa, no? Doon na ordinance unya murag gituyo gyud nga sayop-sayop. Gipalaga ni Miss Formil Aguilar Sabio nga to ang SP Secretary. What are your thoughts about this, attorney? Malicious yun siya. Kay kung i-distort nimo ang mga facts, no? O data or unsay content sa usa ka legit na ordinansa, then malicious kini siya. And unsay purpose kung malicious na karon, di aron hiluan ang una-una sa mga tao, sila ang mo appear nga bright o limpyo, while katong object na ilahang gustong ipa-blacken ang reputation, mas ma-achieve to nila through Facebook, no? Post. Pero daghan naman gug makasense ana nga dili na siya kana bitawng musaksid tungod kay vigilant man gud ang mga tao ron. Correct. Unya all the more vigilant po ang atong mga public officials o ang mga officers sa ato ang SP. So that is why dili gyapon siya mo click, no, nga musaksid. Pero there is an attempt, no, nga hiluan jud ang una-una sa mga tao. And kani nga mga trabaho manggod unsa man ingana na gyud ka
desperado or iba mura mag act of desperation. Kung kay wala na lang dila ing mahimo. Kung ang inyo na lang di ay mga accomplishments ang inyong i-report. Correct. Kay kung mo flaunt taog good governance ta o daghan tag accomplishments sa atong pangatungdanan, why not i-report na lang nato na tag sa inyong accomplishments para at least ma-appreciate pud mo sa tao nga daghan mo gihimo para sa ilaha, para sa mga katawhan, di ba? Doon na po yung nag-ingon, attorney, nga kining gihimo no sa usa ka dummy account. This exposes all the more the true character of their patron. What is your take about that, attorney? The true character of Their patron, ilang mga benefactors nila or ilang mga amo. siyempre reflection man gyud na. Kay kana nga output mao man na ang specific instruction sa patron. Di ba? Oh. I agree. Oh. I agree. So, reflection kayo siya obviously, no? Dili na kinahanglan mag-analyze pagtaman or maguna-una pa ta og unsa pa ni mag-mathematics mo batag mag-compute ta. Klaro man na kaayo kay kung unsay output aning butangan ni mo gyud ay specific instruction sa patron. No? Ang katong mga doers, ang mga movers nihimo lang punto sila as instructed sa ila. So, kung unta, sensible ta nga tao or officials with common sense, ato na lang i-advertise ang tanan natong nahimo para, kuan ba, i-compare na lang nato, no? One-to-one correspondence, o namoy ingon ani, o napod may ingon ani. So, at least ang mga tao, doon na sila legit nga information all the time when comparing two possible options. Labi na, taliabot ang eleksyon, at least naikakumparahan ang mga tao. Dili kay hiluan at manguna-una sa mga tao para lang mo appear tanga white, limpyo. Unya atong i-blacken ang kuan, atong kontra para kita mo'y tan-aon nga limpyo og puti tan-aon. So yung ana man ang game karon, di ba? So dili siya healthy nga kana bitang public information nga dissemination. Kaya nga to adere, do naatay freedom of expression, pero ato ning gamiton to spread the truth. Kung unsay facts, unsay accomplishments, real accomplishments, not to distort what is already contained in the ordinance or resolution, as the case may be. So, mana malicious kunya para hiluan lang po ang mga tao. Usa gyud siya kamatang sa pagpamakak, attorney. Pagpamakak siya kay siyempre nagoy original content kaya imo i-distort para lang mo appear nga bad ni siya nga decision or bad ni siya nga measure. So pagpamakak siya klaro kaayo Na-expose ni no ng ilang mga tinuod mga kinaiya o Siyempre. ilohang tinuod ng mga karakter ni ini. mo na makayo nga look who's talking, di ba? Mo na so kinsa nang akusa. Anong mga kusa man ta? I-present na lang ninyo inyong trabaho, di ba? Para at least ang mga tao gusto magkata mabulahan ang mga katawhan o di na pud sila makita nga mao dinhi specific ha, dili kay budget lang ato ipakita or kanang proposal lang ato ipakita kato yung turnover nag-cutting of ribbon, ipicturean ang structure or ang programa do na bay mga kanang event jud nga okay mao ni ang implementation sa program. Kaya kini ilahang pag-distort sa ordinance, attorney, although gipakita nila dito nga na 850 million. Tanawan ninyo na napuwi 850 million na kapitulyo asa ka ni gamiton. Dili man masabtan sa mga tao kay distort man nila ang wordings. Wala gyud. So kung kana ang karon gyud is i-blacken ra gyud nila ang reputation sa provincial government, specifically atong SP na to. Do you think they have the chance nga ma-destroy nila ang liderato ni Governor Yvonne Rodnya Cagas? I don't think so kay given sa vigilance sa mga tao ron. Ang mga tao ron naatanan sa social media unya dunay information readily available sa social media. Makita man ninyo nga si Gov Ibon, Vice Gov Mark regularly naga-turn over na og project. Correct. So makaingon mo nga walay kana bitang pagpamakak ba nga nang makita nga ingon lang mo promise lang ka nga
mutukod ta diha or mo implementa diha project unya walay naitabo day kuto ra sa storya ba. So lahi gyud tong mo turn over ta atong cutting of ribbon or mo inaugurate mo blessing or mo turn over gyud actual. Pero atong i-emphasize ni attorney no nga nag-budget ta ato ang ipakita nga ato ang i-turnover na trabaho gyud nato ni. Oo. We would like to emphasize attorney nga diri sa tuang provincial government of Davao del Sur wala tay mga overpriced project din eh. Yes, reasonable ra gyud na tanan ang mga presyo diha kay every now and then nagakandak man na atong engineering of price monitoring o adjustment sa mga bill sa materials sa construction. So mo na basis pag come up og mga amounts. Manotice man ninyo nga ato mga projects worth 3 million dako kay agi. Correct. Oh, compared nimo sa ubang mga agencies or LGU. Di na lang ta musulti aning insa ni ahensya kani. Ayun na lang. Ayun na lang. Kabalon na sila. Dito kinalan daghang istorya pero kabalon na mo no nga ang 3 million dire nga project. In fact napatay 1 million nga project lang. Nga 1 million ang amount pero layo kayo abutan. Dagkog agi, dagkog kuan ba? Dagkog result ba? One thing po na attorney nga atong emphasize, katong gisulti ni Vice Governor Mark na nakalabay Lunes. Nga diri sa Kapitolyo, dili ta mo tapal dire. Dili ta mo tapal tungod kay naalagi proseso para makabayad ang Kapitolyo. So nganong mutapal man ka? And then kung mo man gud na imong himuon permi, nuoy kayo atong mga leaders, politicians, no? Labi na mga elected. Kay siyempre gigikan sa kagawin mo nilang bulsa. Mutapal ka kuno haron ning buutan ka. Para mutapal para mo appear ka nga buutan nga na may laing pamaagi para mo appear ka nga buutan. So ana ba? So ang kuan na to diha is establishar man gud atong mga procedures dire. That is why ato ganing gi ISO ang mga 8 ka major department, 6 ka major departments dinhi. Kay para doon natay ma-create nga standard procedures, unya efficient nga mga procedures so that kung doon na may mga request for funding or projects or programs or services nga kinahanglang fundingan, doon na kana siya yung mga procedures gikan sa ato ang planning, padulong sa budgeting, treasury for payment, accounting, so GSO for delivery during times of delivery of goods, no? So kana siya na establishal na nga procedure. That is why kanang tapal ingon na magtapal magtapal wala na dire. So ma-program ra man guna dayon. Bawal ko na kay siyempre kung saon man nimo pag secure sa imuhang procedure labi na sa procurement. Kung nagtapal-tapal na kadihadaan, di ba? Na-violate na nimo ang law itself. Taplan ko ni kinakoy kontraktor. Ngayon ba? So, klaro kaayo ka, maigo ka dihang mga batas nga. Kami diri sa Kapitolyo magakaanyag, no? Ang inyuhang provincial government of Davao del Sur under the baton of Governor Yvonne Ronya Cagas, we follow strictly, we adhere strictly to the rules instituted by duly competent authorities. Yes. No? Nya gawas pa sab niya na we made some innovations sa attorney. Yes. Kaning gitawag na to International Standards Organization. Nga sa to nga ISO is International Organization for Standardization. Nabali lang na siya nabali lang na kay German magud ning nga standard, no? Internationally organizational. Ana mo gud na siya. Dayon ISO 9001:2015, that is the standard, global standard for quality management. So pag quality management ka, kunya ISO ka, pulido na nga kuan dili man pud ka i-approve sa auditor ana. Kay dili man pud bisan kinsang auditor lang nga imuhang hiron ka. So like any other awards nga ang mga amot kung verified ba ni nga mga award giving bodies. ang kuan na do dire is daghang award giving bodies sa attorney nga nagbuto ro mga panahon na. Kana bitang imbitaron bitaw ka attorney nga sige come here, we will give you an award. Pero kanang pwede sponsor ka ani inani ka dako ang kwarta. Ade mga inana. Nay mga inana. May mga inana. So
Kana mga Mangutanan tang chat GPT, mutubag mo sa kinsa ni mutubag pod. Mutubag. nya na po dito listahan kinsa ni. Oh, na dito. Ah, Na dito. okay, Nagani. Nahitabo ron naghatag award sa usa ka LGU. Ana po? Oh, niya na-mention na dito ng pangalanan na. Na dito sa listahan. Okay ni sa ato ono part of the provincial government kining ISO certification nato. Wala man gud ni nahitabo overnight lang, no? So blood, sweat and tears ni kumbaga idiomatically no? Figuratively speaking nga 3 years gining gibuno sa provincial government para adjuston ang mga procedures nato. So mo na siya ang na-earn nato ang certification. That is why we adopt these standards para iwas tapal, iwas mga problema sa implementation. Bawal gyud din sa to attorney ng tapal-tapal. Bawal Bawal gyud din kay dili man maayo magakaanyag nga mutapal ta og proyekto sa gobyerno. No, ang for example si Governor Ivon. Mutapal siya. Taplan ko ni kay maluoy ko. O dili man na pwedeng inana in town nga mutapal-tapal ta. No? Kay gano man. That is vulnerable to abuses. Yes. No, kung anaro na to magakanyag, vulnerable to abuses na siya. Which will result to corruption in government. Yes. Okay nga naman. For example, ako may gobernador. Mutapal ko. Unya naman ko yung favorite nga kontraktor. Kani siya. Kani siya, kay gikan ba siya ni kwartahan ni ako gitapal. Di ba, attorney? So prone kayo ta sa mga ingon ana kung ingon anaon nato pagdala nga to ang implementation. That is why we adopted the standards sa QMS no sa ISO kay ato adre efficient nga system o standardized consistent nga system every time we implement projects. So daghang mga lalis diri bradero mahitabo sa atong provincial government kay naa man gyud ang mga tao kinahanglan man gud sila nga naa dayo result, di ba? Mo follow up kay asa na ang project ngayon ani wano ko man ni ana god normal man na nga mahitabo sa organization na nay mo follow up kumusta na ni status ana though maka-experience og mga occasional delays no sa mga projects pero at the end of the day nasunod ang procedure. So okay ra, safe ra ta sa ato ang pag-implementar. That is why consistently the governor naga-turn over siya almost every day, weekly sa mga projects nga ato ang gi-implement. Doon ay mga issue nila karon attorney ba? Ato naman ang gisgutan no nga we strictly adhere to the standards no sa pag budget for example in a particular project. Doon ay gina-take up kanunay gyud nila na ginabirahan nga kuno ang ato ang mga project nga mga comfort rooms mahal ra daw kuno kayo. What is your take about this attorney? Makaingon ko nga ni-undergo po na og procedure. Kung ni-undergo na siya procedure gikan sa planning sa engineering padulong sa pag-approve sa plano, pagpirma sa governor sa plano together with the engineers involved hantod sa procurement. Kaingon ko nga dili kini siya overpriced. Okay. Kanang ato ang Provincial Engineers Office, ang labi na sa planning division diha is conscious na sila sa pag-determine sa mga presyo sa atong mga projects. So makita man gud ninyo na dili lang man gud comfort rooms ang atong gina-implement, no? Same with other classroom ba na or barangay hall, daycare center, roads, evacuation centers, infra projects. Reasonable ra kayo ang costing ana. And observe ninyo, mas ubos na siya kaysa other agencies nga naga-implement og infrastructure projects. Ang uban dili tag 1 million magani na ilaha mga CR? Mo nga na. Kanya kanang ato kuha na siya with hand washing station. Dili na siya CR nga kanang igora ka mangihi. Duwas pa sa paan attorney, although doon ay mga fluctuations no. Kani nga CR December man taani pero nganong mas mahal ni siya by 100 or 50,000. It's because doon ay fluctuation sa prices. Okay, ato ang magong ekonomiya po dron, ang economic situation sa Pilipinas, matag karon og unya, doon na kitay fluctuation brought about by economic
reasons, no? Mm. Kay energy emergency crisis, na inflation na na-experience ang Pilipinas. That is why nag-fluctuate every now and then ang presyo sa simento, sa ato ang mga bakal, o uban pang materyales. Pero bisan pag ingunan na nagakahitabo sa Pilipinas, kung ikumpara nimo ang project sa provincial government, again with other agencies, with other NGOs, ubos ra kay na siya. O, makagarantiya jud ko na nga ubos ra na siya compared sa uban. Pero na ako'y gustong atangan nga si attorney. Hopefully, ilaha po ng i-post na or ilahag i-butangan o guan. Sige na, kanang tarpaulin. Tarpaulin. O, atangan ako, pilay budget. Kanang kuan, kanang part sa kuha nga Oh, requirement. part sa kuha, requirement ba? Narito, cost of project. Information about the project. Muna atangan ako, pila gi ilang budget ani. Di lang sana ako isulti attorney og asay napita ning si Ara ni. Abang ilang. Kay kini ra bang CR karon? Uso ning CR karon? Uso na kay Uso? part na muna sa panglawas sa atong mga kabataan nga dapat kuan siya ba komportable silang nag-learn sa ato ang mga educational institutions nga kana bitaw dili pud sila affected ilahang kanang panglawas no kay lain yan ang kana di ka kaihi padaot ng puna sa mga estudyante. So essential part gina siya nga or component sa ato ang mga educational kuan mga institutions no mga eskwelahan nato part na siya. So walay overpriced, dili na siya overpriced no. Ikan garantiyo kay every now and then gina-review na ang costing sa ato ang provincial engineer's office, particularly sa planning. Sa planning stage mo na usugod tanan. So Considering that we already have a certification about aning ISO mga kanya quality management systems. Dili gyud na tugutan no sa mga certifying body sa ISO nga sanutan o binuang ng ato ang mga proseso. Yes. Okay. Ang sa ISO manggod, ang auditor nato is from Ang atong auditor is from Tubsud, no. So makita nimo diha nga kanang independent ni sila nga mga auditors no ang nag-audit sa toa. And then kuan na po kay ini next year na ni mga surveillance audits. So dili ni siya basta-basta nga imo lang siyang i-earn one time and then forget na ka. Bahala na ng succeeding months. Dili man na iyon ana kay na siya kaakibat na responsibilidad. I-maintain nimo siya dapat every surveillance audit mapas nimo siya para ma-retain nimo siya. So those 6 lang ni ka departments pero dako kini siya epekto sa ato ang operation sa provincial government tungod kining 6 ka departments halos tanang transaction sa Capitol nagalatay diri nga opisina. Ayan. So mo na ato ang mga kabaguhan or mga innovations mga kaanyag sa ato ang provincial government. I think this is the first LGU no in Yes. Davao del Sur Yes, the na first certified as quality management system. The first LGU nga na-certify sa provincial government even in the history of Davao del Sur. So pila ra pud ka LGU ang nagtinguha og kanang ISO certification kay dili man gud siya basta-basta tungod kay daghan kaayong bagut-but mahitabo ani. Tungod sa mga kausaban, daghan kayo mausap. So kung naman goy change, di ba? Discomfort man guna sa ato kay mo adjust man ta didto kani atong sundon. So once the system is adapted, sayo na lang po din. Sayo na lang mag-monitor kinsay asa ni fail, asa ni unsay mga adjustments, mga corrective actions, dali mag-implement og corrective actions. Correct. Alright, attorney, wala tayo igong oras, no? No, ato ang doon na pati daghan yung may hisgutanan, pero ato ning hisgutan sa musunod nato nga pagpanag-uban-uban. Okay. Atong hisgutan ning ato ang Davao del Sur Coliseum, ang ato ang atong sports complex, ang ato ang track and field, o niya hisgutan po nato ang preparation sa budget, annual budget nato para masabtan sa mga tao. Sige, no, unsay mga pamaagi nga himuon ini. Tagaan ta kag panahon attorney aron sa pag mga parting words nimo sa to ang mga tigpaminaw. Padayon lang tang maminaw mga Repsoranon o Bigosenyos sa mga information from our provincial government. Gina-channel nato diri sa ato ang provincial administrators time.
aron mo masayod kung unsay mga katikaran, kamatuoran sa mga implementasyon sa ato ang mga proyekto, programa o serbisyo nga gi-implement under sa leadership ni Governor Yvonne Ronya Cagas o Vice Gov Mark Cagas. Wala nagtinguha ang inyong provincial government og kadautan. Puro ra gyud ni kaayuhan kay nga naman sukad kan sa una hangtod karon maora gyud na ang bugtong tinguha sa administration, no? Gikan pa kang gubdodo, padulong kang gubmark, kang gubibon, kundili mag-implementar ra gyud ug unsay maayo proyekto, programa ug serbisyo maabot ngadto sa mga tao. Kaya aron mahimong maanyag nga paraiso ang ato ang probinsya, lalawigan sa Davao del Sur. Padayon lang ta, sama sa giingon ni Brad Hero, doon na patay daghang topic sunod atong i-explicar kining budget siguro para in simplified terms para masabtan sa tao. O kanang inato nga pagkaistorya kay para masabtan unsaon gid ni paghimo ang budget sa provincial government. Yeah. O uban pang proyekto nga ato ang mahimong topic pohon. Ayan. So salamat sa inyong pagpaminaw, mayong hapon kanatong tanan. Mao kato mga kanyag ato nakauban sa ato ang tulumanon Davao del Sur karon the Provincial Administrator's Time ang ato ang administrador sa lalawigan Attorney Herbert Gonzales. Sa ngalan ni Governor Yvonne Ronya Cagas, Vice Governor Mark Douglas IV Chan Cagas ug sa ngalan sa mga kaubanan ng mga empleyado sa Kapitolyo. Kini na lamang inyong hingalaw galagad sa kanginan Hero Gustavo Gauhiro Arialiano Ondalok. Manamilit kinyo mingon. Ang panahiusag panagtambayayo sa mga tawhang nabawin niyo sa bagatan. Mo'y tumuran sa paglambong pag-uswag nining atong lalawigan. Daghang salamat na laygon ng Diyos. I love Davao del Sur. Dakbayan sa Digos. Gigugma ko ikaw.